Yo, welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Welcome mga pare, welcome. Kung wala kayong masculine role model sa mga bahay ninyo, kiniklaim na namin yan, manood kayo rito, hindi namin kayang maligaw ng landas. Lalo-lalo pa meron tayong special guest ngayon, si Suplado Moto mga pare. Hey, what's up mga ropa? Yung suplado na hindi suplado. Yeah. Approachable. Approachable Moto. Oo. So isa daw inaralan sa army, puso ko nasa magsasaka, hari ako ng hip hop underground. Magboxing kayo sa Golden Boy, kay Pete Laurente yan. Saka sa Metro Fight Club, tropa may-ari yan. At magpagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ave. Mga kabataan, ingatan nyo yung kalusugan nyo at yung pera nyo. Joshua Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy babango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Link nasa description mga pare. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Teka lang. Nabago kasi yung pwesto eh. Nababurp tuloy ako. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Punta kayo sa Facebook ko, sa bio nun, meron link ng Discord. Click ka doon, pasok ka doon, pag mag-usap tayo tungkol sa mga sikreto. Ang swerte mo, at swerte din ako, magkakakilala na tayo. Bigyan. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Tingnan mo, tangina solid na solid yun. Alam mo pare, naramdaman ko dati yun. Ito nakwento ko na nga sa kanila, pero masarap lang ulitin yung kwento na nandito ka. Dati pa, naisip ko na yun na tangina. Kung lalaki ako na ako naman na magiging responsable sa lahat, ako magdadala ng lahat. Bakit? Kasi ramdam ko sa puso ko na gusto ko, pero at the same time, alam... Hindi na tinapos ko. To. Hindi na naman yun. Tanginan to. Hindi mo na naman tinapos. Ano nga dapat sabihin mo? katugtong nun? Kung tinapos ko yun. Kung lalaki ka, ikaw ang magdadala. Oo. Parang ganun. Okay, tama yung ganun. Maganda yan. Pampasaya ng ano yan. Hindi, ako magdadala. So, hindi mo kailangan ng career woman. Dapat mo nang tinapos ko. Kasi ito ngayon susunod ko na to. Oo nga, no? Tinapos ko muna. Ano to? Parang may realization. Matatawa yung mga tao kasi laging ang nirereklamo ni saan yun. Si patalon-talon, di ko na maintindihan. O, yan na. O, alam niyo na. So, kasi di ba iisip ko sayang. Alam mo yung nakakalimutan mo kasi siya. Ka kasi kagad. Oo. Pero ayoko kasing makalimutan. Kaya inaano ko na pinapatas. Kumaga binibigay ko na sa inyo yung responsibility. O tandaan niyo yung mga sinabi ko. Tandaan niyo yung mga sinabi Sobra ko. niya na sa kape. So, ano nga yun? So yun nga, ramdam ko sa puso ko na pwede naman. Pero ang pumipigil, mga tao sa, yung iniisip kong iisipin ng mga tao sa paligid. Kasi, dati, yung circle ko dati, nagkaroon ng, parang ang naging mindset namin nun, palupitan ng babae. O, ito yung babae ko. Ganon. Dati, akala ko okay yun. Pero ako ngayon, hindi ko talaga gagawin yun. Ano ko sa inyo, isang araw papakilala ako. Tangina pre, nakita mong chick ko. Lupit ng chick ko. Hindi ko gagawin. Ano siya? Doktor siya. Ganyan. Oo. May ganun kang factor na kaibigan dati. I mean, umabot ka ba sa ganun dati? Well, ako, ang dati kasi, nung bata ako, ang naisip ko, maganda girlfriend mo, much better. Parang gano'n. Yun, kumbaga doon ka nakabase, doon ka nakabase. Tapos, mas feeling mo pogi kapag maganda yung girlfriend mo. Pero, as time goes by, marirealize mo na, hindi pala doon. Kasi masyadong shallow, masyadong mababaw. Pag doon mo lang ibabase. Lalo na doon sa kung ano man yung meron ng babae. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman pala magdadala ng relationship. Ikaw magtataguyod. I think mas matigas na paningin sa'yo is kapag sobrang submissive yung babae mo. Even public. Yeah. Parang well-respected ka na talaga sa paningin nun. Bonus yung may beauty. Pero at least presentable yung look. Yes. Yeah. Basta pakabol. Oo, ganun. Ang ano dati nun isipin mo mga bata kayo, lalaki sa lalaki, nagpapasikatan na rin kayo kahit bata pa. Nagpapasikatan, pero ang bagay na hindi nagmamatch nun, yung sa akin nga, sa experience ko, nagpapasikatan kayo kung sino pinaka-astig, pero
hindi nyo napapansin, nire-relay nyo naman sa babae yung kaastigan nyo. Kasi nga, wala ka bang value that time. Mm. So, parang ang feeling mo, nagbibigay ng value sa atin on that time is yung Babae. validation ng ganda ng babae. But now, time goes by, may value ka na, hindi mo na nire-relay yung value mo sa beauty ng babae, wala ka nang pakialam. As long as mabait siya at submissive. Yun. Kasi pero mo, tignan mo, yung ganda nga ng babae, ano nga yun eh. Kumbaga, kung sa masculine, ano yun eh. Nanghingi ka ng validation sa iba eh. Correct. Kumbaga, kung yun ang ano mo, ang criteria mo sa isang okay na partner is yung ganda lang, parang ang hinihiling mo is bumilib sa'yo yung ibang tao. Yep. Pero ang nangyayari, nagsasuffer yung, may mga relationship na ganyan, maganda nga, trophy wife nga, ang ganda, sexy. Pag uwi sa bahay, kung saan nagmamatter yung relationship sa loob ng bahay, toxic pala yung magandang babae, kupal pala, wala pala. Yeah. Walang respeto sa'yo. Kasi syempre maganda siya alam niya Mm. Di ba? Kaya nag-agree ako doon sa sinabi mo, pre, na as time goes by, talagang ang gusto ko, paano ba siya sa loob ng bahay? But syempre, nandun pa rin yung pakabol, di ba? Yeah, Pero yeah, yeah. ano ba siya sa loob ng bahay? Kasi at the end of the day, pagkatapos mo siyang i-display, nandun yung matagal na oras sa loob ng bahay. Wala naman sa labas eh. Wala sa labas eh. Yung ganda niya, magsasawa ka din dun. Ano ba talaga siya sa loob ng bahay? Kung diabolical yan, wala rin kwenta yung ganda. Di ba? May naisip ako na tanong ng dahil dyan. May senaryo rin ako na papapiliin sa inyo. Kapag, anong mas pipiliin mo? Let's say, mga 50s ka na. 50s, wala kang partner. Nakakakuha ka ng chick, pero let's say, ilagay pa rin natin dun sa reasonable na hindi ganun kabilis. Yung, kunwari, tagas ako ngayong gabi. Actually, pwede, pupuntahan mo naman, pero hindi palaging ganun. Hindi ganun ka-accessible. 50s ka, wala kang partner, may access ka naman sa chicks, pero sakto lang. Hindi, Putangin naman, ano nga yung tanong? inuulit ko nga eh. Nililinaw ko eh. So gets nyo na yung unang option Gets nyo na yung unang option. 50 years old, single. Okay. 50 years old na single, yan. Or sunod, 50 years old, meron kang babae. Mhm. Sipag niya talaga, reliable talaga sa bahay. Okay. Sipag at reliable. Pero trans. Putang ina. Sipag sa bahay. Okay. Sige. Trans women is a women. Di ba pipiliin kita? Pipiliin kita. Sige, dahil nilagay mo yung option na trans. Ako yung talo dito. Kaya kasi ni Gabi. Trans women is women daw. Di wag na. Hindi, sinabi natin trans, nalagay na eh. Sige, sobrang reliable, 50s ka, sobrang reliable yung babae. Trans nga siya, trans. Second option. Ba't isasama yun? Hindi naman natin option yun. Sinama niya eh. Wala. Kasi na ito Hindi, yung ano lang, yung walang ano lang. pipili nun, pre. Yung normal lang. Masyadong... No homo, pare din. No homo. No homo. Ayaw ni Josh. Ayaw ni Josh yung isang option. Galit sa LGBTQ guys. Please cancel. Please cancel. Gago, trans nga. May butas na yun. Oo. Yeah. Hindi. Kiniklaim na ngayon kahit hindi, kahit hindi sila Kahit suso lang. procedured. Kiniklaim na nila as trans sila. Totoo. Kahit nagbihis lang siya ng babae. Trans na yun? Nagbihis siya ng babae lang. May ethics pa rin. Trans na ang considered nila. Putang ina. Pinagulungan nila, pre. Tang ina nyo. Yun sa inyo. Yun. Wag yun. Yung isang option, 50s ka, may babae ka, sobrang reliable sa bahay. Okay na siya sa bahay lang. Never naging problema na nasa bahay siya. Pero hindi siya fuckable. Medyo mahirap-hirap to Anong Ano setup? yung isang option? Single, 50 Single years ka. old. Single ka na 50 Pwede years kang old. sumibak ng kahit sino. Pwede ka sumibak. Okay. Pero ayokong ilagay dun sa unrealistic na parang, hindi, madali lang naman yung babae sa akin. Sa sa regular na tao, kung saan napunta sa ganong setup. Regular na tao ka, 50s ka, single ka. Anong mas pipiliin nyo dun? Suplado muna. Hindi, ano yun? Pareha siya, may pera ba siya? O... Meron, sige, meron. Pero, ano lang din, saktuhan lang. Tipong, sa panahon ngayon, okay pa. Tumitipong 40,000 monthly. Sumisweldo siya ng Baba 40,000 nun. monthly. 50s na single. 50s na single. Anong mas pipiliin nyo doon? Ang hirap naman kasi pag Hirap. 50. Hindi na ako makakabayo nun eh.
Hindi Hina na ako nung bumayo. Ay, kaya pa, no? Kaya pa. At nalantagal nyo, ako na lang pipili. Oh, sige, ikaw muna. Mo sagot mo. Ito para sa akin, Mo sagot niya. ito sa ganitong paraan ko talaga, ganitong paraan ko i-empower ang mga babae. Pipiliin ko yung setup na hindi fuckable yung babae. Oo. Kasi nga sabi ko nga, kung yung babae hindi may kipagtalo sa'yo, hindi na fuckable to, sinagad ko na. Kamukha siya ni Christy, ah. Chrissy Fermin, oo, hindi nga Pinaw fuckable naman nito yung pangalan. Kakasuhan tayo. Sabi ko nga, Christy lang eh. Tangina naman nito. Ate-ate tayo sa pang-attorney, ah. Kasama ka, moto, ah. Nadamay pa. Nag-50 tayo sa acceptance fee, ah. I-flip mo na lang yun. Tandaan yun, eh. Tangina, dalawa na. Tandaan acceptance, eh. 50 tayo. Gogo, bala ka na doon. I-flip Huwag mo mo na yun. sagutin. Okay lang naman mabanggit name niya. Huwag mo na sagutin ng buo. Huwag na lang ituloy. Sa ibang ano lang kasi. Sa'yo nga, may 50. Tapos may hindi ka fuckable na babae. Pipiliin mo is yung Hindi fuckable. So, ayun, tutuloy Kesa ko. maging single. Oo. Okay. Kasi nga, kaya itong woman empowerment sa akin, as long as magko-cooperate ka talaga dun sa lalaki, may value ka. Di ba? May value ka. Pwede, malinaw yun. Common sense lang yun. May value, pananatilihin mo yung ano eh. Yung ano natin eh. Yung pugad natin eh. Yung pahingahan natin eh. Pwede ka dito. Sama tayo dito. Yun. Hindi niya naman malalaman pag kung manchichicks ako, hindi niya naman malalaman eh. Ako, I would agree na pwede na yun, may chick kesa walang chick. Medyo mahirap na mag-attract ng 50 ah. I think 40 kaya pa eh. Pero kung 50 ka na gwapings na fit, pwede pa rin siguro. Basta napangalagaan ko yung katawan ko. Dapat naman talaga. Oo, payat ako. I think kaya pa rin. Kasi 40, pogi pa lalaki, no? Hanggang 50, no? Basta napangalagaan mo yung body mo, Oh, no? mas maano yung ano nila eh. Ang lalaki mas mahaba ang ano eh. Ang tawag sa atin doon eh. Longevity ng appearance, di ba? Tawag doon yung sa babae. Hindi yung pag sinabi sa women are Milk. like milk. Oh, men are like a fine wine. Oh, your age. Oh, Men are like tanduay. Tando. Tanduay. Mm. Oil. Kasi ang hinahanap nga ng mga babae, hindi lang naman yung pag nasa ganung edad na, kumbaga yung security, tapos yung, yun nga, yung ano, emotional maturity, yun yung panlaban. Yun ang panlaban ng mga may edad na. Mm. Oh, magandang point yun. Kasi nga, ano eh, di ba, ano eh, hindi talaga, kumbaga yung mukha kasi sa lalaki, kunyari sa perspective nga ng babae, ang mukha ng lalaki, sumasalamin lang sa hygiene eh. Yun ang importante sa babae. Hindi Yeah. talaga yung gwapo eh. Kumbaga yung linis lang ba. Mm. Kung mukha ang malinis, Mukhang pasupan mabango. ng pogi ka na sa Mm. ganun sila eh. Hindi talaga sila direct eh. Kaya, lalo na pag tumanda ka pa, kung mukha ka pa rin malinis pag tanda mo, pogi ka pa rin. Ganun sila mag-convert. So, hindi talaga importante yung kambapuan talaga sa kanila. Mas kaya nga, nakikita natin, marami pa rin oldies ang nakakuha ng mga model type shit. Correct. Leonardo DiCaprio, number one example. Di ba? 50s na rin yun, no? 50s na 50s, yun. Tanda na 50s. yun, pre. Pero mukha siyang malinis kasi. Di ba? Yung last time lang, kinontent mo si Spider-Man, si Tobey Maguire. Maguire. Ilang taon na yun. Oh, mag-edad sila, di ba? Ni ano? Kasi mag-best friend sila eh. Oh, mag-best friend. Kasi magkasama siya sa Gatsby, di ba? Sa movie. Oh. Mr. Gatsby. Pareho ng galaw no? Mga tirador ng model. O, tignan mo. Ano yung girlfriend niya? 20 plus? Oh. Kaya nga pag sa mag-asawa, naghiwalay kayo ng let's say parehas kayo ng edad, tapos parehas kayo 40, mas may kakayahan pa rin maghanap ang lalaki na mas bata kumpara dun sa... Lugi sila. Lugi sila eh. Lugi talaga. Kaya nga sa Amerika, after divorce nung ganyang edad, 40-40 yung parehas, parang sa first few months, masaya yung babae kasi na-spend niya yung pera. Yep. And then later on, yung lalaki naman yung babawi ng saya after a year. Correct. Kasi nabibuild niya na ulit yung sarili niya. Tapos may namimit na siya na mas bata. Yung mga 40s. Kahit 30s lang yung mga divorce and 30s. Masaya yung babae sa first few months. Bili dito, bili doon. Tapos unti-unti niya nararamdaman yung lamig ng kalsada, pare. Correct. Oo. Yun yung napapanood niya, nagbibideo sila, umiyak sa kotse. Parang, ganyan diba? Hindi na siya binabalikan. Kaya ako ito para dun sa mga lalaki na nasaktan nyo or nasa heartbreak ngayon or nasa heartbroken kayo ngayon, ito na yung time mo para makapag-focus ka sa sarili mo. Kasi mas makikita mo yung I think mas maliliwanag yung isip mo eh.
Pag nasa heartbreak ka, kasi ito yung pwedeng maging motivation mo na mas galingan mo pa sa sarili mo. Kasi wala ka ng babaeng iniisip kasi nakipag-break ka na eh. Diba? Anong pipiliin nyo guys? Ako na may tanong. Babaeng sexy, maganda, pero ubod ng bobo. Sagad talaga bobo talaga. Parang bobo, ganyan. Okay. Parang elementary lang siya, ganun. Tapos, bukod sa hindi niya natapos yung elementary, talagang tanga din siya talaga, low IQ. Or, babaeng pangit pero ubod ng talino ang taas na natapos. Doon ako sa maganda. Pero bobo yun ha. Oo. 1 plus 1, 5. Okay lang. Basta hindi naman niya kinakain yung sarili niyang tae. Di ba? Tangin yung mga example talaga nito. Gago, di bobo yun. Ano yun? Sira ulo yun, pre. Oo, gago. Dadali mo na sa ospital yun, pare. Pag ganun. Oh, pre, okay na sa akin yung bobo. Kasi, eto nga ang bobo naaayos pa yun. Nasunod pa. Oo. Tuturuan mo pa yun ng konti. Matitrain mo pa. Matitrain eh, oh. And then, makakapili ba kayo? Kung mahihirapan kayo, papadaliin ko sa inyo yung option niya. Paano kung ganito? So, yun na nga, maganda pero sobrang bobo. Ngayon, ito naman, babae, matalino, pero pangit. Pangit, pero ilagay natin sa option na merong magi-sponsor ng surgery niya. Pwede, kasi matalino nga siya. Natapos niya yung pag-aaral, kumpleto siya sa pera. Matalino siya, let's say. Oo. So, surgery yan siya, no? Surgery yan siya. O, dumali na ba sa inyo yun? Sumagot naman kayo, butang ina. Medyo hirap-hirap. Ayaw pumili ang Hindi, buta. ako, bobo, di ba? Bobo. I think, kung isipin ko lang naman is, ano ba yung usualing hanap natin sa isang babae most of the time? So, yeah, of course, number one, yung beauty nila, yun ang una natin napapansin. Pangalawa is yung pwede maging ina ng yung magiging, ng mga anak mo eh. So, kung gusto mo na magandang lahi, doon ka sa maganda. Oo, Diba? pero, Paano pag binana ng mga anak mo yung kabobohan niya? Hindi, nandiyan ka naman to lead. Para, nandiyan ka pa rin naman. Siya yung nanay nyo, pero sa akin kayo makinig. Kasi tanga yung nanay niya. Sa akin ka makinig. sa anak ko. Grabe, no? Di, para i-include mo lang yung airmat. Kunyari, tanong ka sa mama mo. Para kunyari, include mo lang sa family. Pagbalik, pa sabi nino, huwag kang makinig dyan, ito talaga yung tunay. Huwag ganun. Joke lang yun, joke lang. Ano nga, ito, sumagot ka. Ayoko pa rin dun sa pre. Synergery? Sa matalino, pre. Na synergery. Oo, synergery. Kasi, pag, ang dami magagalit dito. Kasi, Maganda na yung synergery na pare oo, lalo pa. Pre, tignan mo to Lalaki yung ulo Tignan mo talaga. pa. Matalinong babae na nga eh. Ang hirap ng ilid eh. Hindi na magpapalit siya. Alas saan mo magpapalit yan? Doon sa pinagtatrabahuan niyang boss. Mas susunod pa yan doon kaysa doon sa husband. Gano'n na. Given that reality. Idagdag mo pa, magpapaganda pa si Gago. Lalo na. Lalagyan pa ng tahi yung kepyas. Doble-doble pre. Ang sakit na sa ulo nun. Kumbaga, kahit di mo na siya i-pedestal, sarili niya pinipedestal Yeah. Magandang matalino. At dami niyan sa TikTok. Putsa, nakala mo kung sino. Di ba? Hindi na. Doon na lang ako sa bobo. Yung naaliw siya pag putang na, nabubulol na ako. Malamang sa malamang dahil bobo yun, madali lang pa sa inyo, ganunin mo ng mga toys yun sa harapan, no? Bibi! Ganun. Pre, bobo yung tinutukoy, hindi isip bata, pre. Nilaro mo. Kasi yung example natin kanina, basta hindi siya kumakain ng etchos, parang papunta na yun dun. Pero okay na, doon na lang ako. Gago, meron nga dyang content creator, kumakain sarili niyang tae. Yak! Gago ka, pumunta ka pa talaga dyan. Katiri. Meron nga. Yung mataba. Sige siya na. So kayo, ang pinakapipiliin nyo, magtatae ba? Pipiliin ninyo is yung babaeng maganda pero bobo. Doon kayo nagkakasundo-sundo. Ayaw nyo doon sa surgeryhan na. Hindi,
Ikaw. Paano kung sa Sir Jerena, kamukha niya, no? Sino mga artista? Marian, idol mo yun, Marian. di ba? Oo. Init na init ka Idol. doon, Marian. Yan. Idol, tinumutuwan-tuwa na naman to. Yung tingin niya. Ayan, yan. Tinuro ko na sabi ko. Oh. Gago baka magaling si Ding Dong sa akin. Dong. Kasi last episode namin yun eh. Andiyan si Ding Dong, oh. Bakit ano ba yung ano yun? Kasi last episode namin yung kay Marian. Ito lang yung last, ano? Last Hindi week. naman. Last Ayaw week niyang lang. pangalanan. Ito kasi, di ba type na type mo yung, putang ko na naman na ito. Ganun ka nag-start niya. Oh. Side hit siya kay Marian. Wala eh. So, paano si Norgerian? Marian Rivera yung ano, pare, itsura. Pam. Pero tas matalino pa siya. Kaya niya mag-make money sa'yo. Hindi niyo pa rin pipiliin. Gano'n na lang. Hindi na lang siya pangit talaga, pre. Gano'n na lang. Magpaparito ka siya pero yung pinaka-crush mong artista. Yan. Pero yung katawan niya, Aura Briguela. Ganun. May tite. May 80s pa rin, pre. Hindi, may pempem siya, pero mala aura lang yung muscle. Ganun, muscle. Black. Ha? Ganun. Muscle lang. Muscle lang. Marian, tapos muscle. Na matalino. Marian, no, muscle lang. Kino-consider niya, pre. Kino-consider niya. Oo. Muscle na matalino. Pwede naman, pwede. Oo, hindi. Ito magpapahirap sa akin. Ako na magpapaano ng usapan natin. Magpapahirap sa akin is kung yung matalinong babae na yun ay magpaparetoke, pati katawan, Megan Fox ang itsura. Utang ina, mahihirapan talaga ako nun. Pre, yan ang mahirap na choice. Agree ka ba doon? Ganda si Megan Oo. Fox, pre. Alin, yung 14 version niya na ngayon? Pwede. Pero yung ano niya, Transformer base Transformer. niya, pre. First body. Oo, tas lagyan mo ng konting laman lang. Puta, ang hirap na desisyon. Parang babastusin niya man ako. Ano ba? May naisip akong Bastusin scenario. niya ako pero kasi hindi na mag-make sense sa akin eh. Kasi mamaya, matalino nga siya, tas ganun siya kaganda kay Megan Fox. Mamaya hindi na siya magpabenga. Wala ring sense. Hindi pre, ito nga. So itong bibigay kong situation. Megan Fox na, pero ang trip niya, minsan didildoing ka. Ganun. Putong Pero pre, may mga movie na ganun, di ba? Pre, may movie na ganun. May movie na ganun, nag-e-explore sila. Nag-strap yung babae, sinibak niya yung lalaki. Ano movie? Nanonood ka ng movie. Hindi, sa cable, pare. Cable, gago lumabas sa Cable cable. na madaling araw ata yun. Wow, yung wow. Hindi, American siya, pare. Hindi naman pinakitang nakapasok. Inaano lang na ganun yung senaryo. Na mag-shota sila, nag-e-explore sila. Nag-strap yung babae, tapos tinira siya. Pumayag naman siya kasi... Ganun. Tangina, bakit ako papayag sa ganun? Kailan naging masarap yun, pre? No. Kailan naging masarap yun? Oo. Hindi, so ito question ko na... Bakit? Kasi, tinan mo. Matalino siya. Hirap. Alam mo, Parang nakaraan si Hawkeye may katarata, no? Pipiliin mo ba yan? Tangina. Paano paggagana yung ano nung may katarata yun? Ito, matalino siya. Pero pangit siya, di ba? Hindi, bobo pero pangit. Tangin na pero pangit. Tangina, bobo na nga, pangit pa. Kawawa. Kawawa. Walang paglalagyan. tapon, no? Tapon. And then, inisip ko, baka pwede mag-work yun. Let's say, i-specific ko rin yung age. 30 na siya, tapos siguro ikaw 35 ka nung kinasal kayo. Ano siya nun? Pangit na matalino. Kasal na kayo. Kasal na. So, established na yun. O, nung kinasal tayo, pangit ka. Ha? Ngayon, lahat na ng retoke, sige, Megan Fox na katawan, Marian na muka, mag-work kaya to na tuwing lalaki yung ulo niya, uy, putang ina mo, pangit ka nung pinakasalang kita. Di ba? Mag-work ba yun? Mababalik mo kaya siya nung na, pangit ka nung pinakasalang kita, ba't lumalaki na yung inang ugali mo na yan? Tingin nyo. Pwede, oo, pwede. Framing eh. Yun sa framing na part eh. Tangina nung nilalaki ng ulo mo, pangit ka. Minahal kita ng ano, pinakasalang kita ng purong-puro. Pwede justified eh. Hindi, dapat nakatabi yung lumang litrato niya. Papakita mo. Lagi na ano. Pag magagalit. Pwede, no? Pwede. pwede, May para, pwede. yun eh, di ba? Pero yun nga, it depends kung kaya ng lalaki yun eh, nasabihin eh. Di ba? So dapat talaga, I mean, nandun nga tayo sa usapan, lahat naman talaga ng babae, kaya, it's just that, ano ba yung kaya ng Lalaki. patience mo eh. Di ba? Kung kaya mo i-tolerate. Kung kaya mo ito-tolerate eh. Di ba? Kasi, maraming, pero kasi pag tumatanda nga tayo, number one talaga natin gusto, peace eh.
Kung wala na yung peace, ano pang sense na ito? Parang ganun eh. No? Ito na last. Pangit pero sumusunod sa'yo pero walang maipasok na pera. Mhm. O sobrang ganda, sobrang sexy pero... Hindi. Pangit pero pinapasukan ka ng maraming pera. Mhm. Okay, nagiging mapera kayo, maluwag budget nyo. Mhm. Pero may isang maganda pero wala siyang kayang ipasok sa yung pera. Ano mas pipiliin? Yung pangit, nagpapasok ng pera sa'yo pero hindi talaga fuckable yung mukha niya, boy. Ang taba niya talaga, boy, tapos pangit talaga. Ako sa current state ko, uubra naman kahit maganda yung babaeng di nagpapasok ng pera. Mhm. Uubra eh. Pero hindi siya magsasubmit, ah. Putang inang yan. Maganda siya eh. Wala ka na kang Siyempre, may pera. ugali siya. Pipiliin ko yung pangit. Kasi nga, sabi ko nga dyan, nagiging conflict. Pag yung ganda mo, nagiging rason ng pangit ng ugali mo, hindi na. Wag na, maging pangit ka na lang. Ganun Pero yung talaga. pangit, nakakasiwa talaga tirahin. Eh. Tapos pag tinitira mo siya, gumagano pa yung mukha. Hindi kasi, ako pre. Hindi pre. Hirap eh, no? Hindi kasi, tangin na. Alam mo, pag sexy, pangit, pero sexy, patalikurin mo na lang eh. Dog style? Ipariband mo yung buhok niya. Taligan mo na lang. Lagyan mo ng paper bag yung mukha, no? Dahil may ilaw. Patay ilaw, oo. Putya, ako nga, may ex ako pare na... Pangit? Hindi, ano siya, Hipon. 7 papuntang 7, 8, 7, 8. So maganda. Yeah, Panalo. 7. Yun. Kaso pag iniiyot ko, gusto patay yung ilaw eh. At so napapangitan sa'yo, pare. Ito gago. Tangin na. Ako nag-message na pa. Hindi, kaya, ang sasabihin ko nga dun sa part na yun, hindi ko rin nagagamit yung ganda niya pag sa sex kasi patay Hindi mo yung naman- ilaw eh. Hindi ko na, Napaisip ka ba nun na ganun? Hindi kayo nang gago to ng insulto sa akin to, ah. hindi, ang naisip ko nun, so wala na kami. Inisip ko, bakit kaya ganun, no? Hindi kasi yung ginamit yung gagamitin mo sana. Hindi pare, ang kinatakot ko nga nun, may, Gago pa rin may tinatago yun sa Pepe. hindi, wait, ito, possible. Tarata sa Pepe. Shit. No, may tinatago sa Pepe yan. Baka, di ba? May mga something. Paano may tatago kung sa lahat na pinaggagawa mo na dun sa ano? Hindi, I mean, di lang naman discoloration. Like, Discoloration. Possible discoloration. Singit. Hindi niya alam na ang dami ko na nakitang iba't ibang kulay na gano'n eh. Ayun. Di Hindi, ba? pwedeng pwede kasi, ang babae talaga gusto nila ng yung patay din ng ilaw kasi nga may insecurity sila eh. Ayun. Yun yung Yan ang magandang itanong natin kay Suplado Moto ngayon. sige. Meron ka bang mga time na may nabemba? Ito mamaya, magkukwento rin ako after mo. Bembang pre, tas na-turn off ka. Na-turn off ka. Kunyari, nakaubad na kayo ganyan. Na-turn off ka dun sa babae, may nakita kang something sa kanya. Wala akong nakita, pero yung more on amoy. Pareho tayo. Yeah. Yan din yun. Anong amoy? Mahirap i-explain eh, pero parang pumunta ka ng palengke. Yun. Yan. Yo, takinang yan. Yun. Then, na-experience ko rin kasi yan, Yeah, pre. yeah. Oo. Mag-i-into details ba ako? Basta kasi, Pero tingin ko lahat tayo marami ng karanasan sa babae, nakaamoy, meron talaga. Imposibleng wala ka maamoy dyan sa mga yan, di ba? O sige, tuloy mo na. hindi, yun nga. Sa amoy. Pero ikaw ba, maliban sa amoy, meron kang na-experience na parang na-turn off ka nung magbibembang na kayo? Para malaman din ng mga above, para aware din sila. Oo. Amoy lang naman talaga ako sa akin, amoy lang din talaga. Nawawala yung silbi ng femininity tas yung ganda ng Babae. babae pag mabaho yung Pepe. Saka yung sa suso. Yan lang naman lagi yung mabaho niya madalas eh. Suso, Pepe. Kasi napapawisan yung yung gilid-gilid, especially pag malaki talaga yung suso. Nagiging problema talaga yun. Kaya pinalit ni Mia Khalifa yung suso niya ulit eh. Kasi problema niya, naglalagay siya ng Dio lagi. Buong suso niya, nilalagay niya ng Dio. No. Kasi nga napapawisan nga. Sobra. Kasi ang bigat. Amoy anghit daw yung suso niya. Oo, tapos ang bigat. Fake Sinabi ba niya, yung di ba? dede niya? Fake yung dede niya, di ba? Fake. Kaya nga pinatanggal niya na yung silicone, pinabalik niya na sa maliit. So I think amoy lang naman lagi pumipigil sa'yo ba? Oo, yun lang. Yun lang, no? Wala. Yun lang, binaka May buni. Ito, Hindi naman. Minsan ano rin Wala ba naman? amoy at saka, ito naman, yung amoy turn off talaga. Yeah. Pero yung sa akin, isa pa na parang nagdadalawang isip na ako. Gusto ko pa rin. Pero Buhok sa nagdadalawang isip kiligili, na ako. ganun? Hindi. Yung masyado makapal yung buhok sa ano, pre. Okay. Oo, yung, Bolbol? yung pubes niya, oh. Ay mo nun, Ro na Ro.
O, ano eh, parang... Actually, medyo na ano nga ako Kapag nun. medyo meron, yung alam mong sinig Oo. ng konti, nag-ayos. Pero yung ang dami, na parang ang Jumanji. Actually, gago. Hindi ko naman ma-imagine yun. Pero ang naano ko, pre, Batulaw Forest. ang swerte nung, gago Batulaw Forest. Ang swerte nung babaeng yung pre, kasi nahalata ako sa kanya na hindi siya Sign din yun. nag-shave. Halata na hindi siya mahilig mag-shave. Pero hindi ko na masabi na Jumanji. Hindi Jumanji sa kapal. Pero ang nagpaano sa akin, ang haba! Ang haba nung buhok, Pre, pre! naka one side na pa gano'n. Hindi, may naiwan eh. Ang weirdo nun, pre, yung mahaba, konti, pero mahaba. Mahaba! So, Parang manananggal yung itsura nung kepios. nagtaka nga ako no, kasi parang feeling ko, ang layo pa nung kamay ko dun sa ano niya. Pero, putang ina na ba't nandito na itong buhok? Tapos ramdam ko na hindi makapal. Kaputang ina, ang haba! Ang haba sa... So, mag-agree ako sa'yo dun. Turn off din talaga pag hindi Ay mo na pwede niyang designan ng kimpi. na handshade. Hindi, ang kinaganda lang nun na hindi sila nag-shape. Alam mo na walang... Hindi na. Less experience. Yeah. Kasi ganito may kwento ko. Meron akong tropa na nagkikwento siya sa akin. Meron siyang ka-situationship na nagsisend sa kanya ng nude palagi. Tapos, nung parang ginos niya. Kumbaga, hindi na niya pinapansin, ganyan-ganyan. Tapos, one time, naisipan niya yung message. Pag message niya, ang una niya kagad message, send nude, parang ganun. So, syempre, yung babae gustong-gusto siya. Nag-send sa kanya. Nung nakita niya kagad, bakit shave? Tinira. Doon na siya nagka-idea. Doon na parang itutuloy ko pa ba na parang i-date siya uli or wag na. Pero alam mo, para sa akin... Alam mo, eto Sige, go. after nun, nalaman niya nga, meron nga, may bago. May bago. Nahuli niya, may bago. Alright. Nahuli niya, may bago. Pero sa akin... Dahil lang doon, kabisado niya eh. Kabisado niya eh. Parang ang base niya, pag ano daw, hindi naman doon nagsishave pag shave siya. Parang. So, there's a new guy. Okay. So, panghuli rin pala, no? Putang ina. Kaya nga tayo mga lalaki, detailed tayo eh. Detail talaga. Kaya natin yan. Maganda yun, magandang nasabi mo yun para aware din sila. May kwento rin sa akin kaibigan yan dati na based sa background ng babae, hindi pa siya kinangkang ng kung sino-sino. Hindi pa siya kinangkang ng kung sino-sino. Pero pag sa araw na magbebembangan sila, nag-shave yung babae, pare. Nag-shave. So, ano sabihin ko, hindi rin instant indicator yun na porke nag-shave. Ganon, no. Yeah, I know. Pwedeng ginagawa niya rin yun para sa'yo. Ganon. Okay, sabihin mo. Yung sinabi niya example, sobrang valid kasi hindi naman niya ginagalaw eh. Yes. CR pa ata sila. Yeah. So, ba't ka bigla nag-shave? Parang, what the fuck, diba? Yun, tinira. And ako yung diniisipin ko, hindi ko napatutunayan. Pwedeng mali ako, pero di ko na kailangan hanapin pa yung katotohanan. Pero sinabi ko, tinanong mo ba't nag-shave? Oo, tinanong ko. Wala daw, for hygiene daw. Pero hindi daw siya naniniwala. Sabi niya. Yung lalaki kasing na-meet niya na yon, ni-request yun. Pwede. Malaman sa malamang. Kasi minsan ginagawa ko rin yun eh. Mag-shave ka, pagka ganun, parang is one way to tell na parang, ay mamaya, may ano tayo, may laban. Parang ganun. Shave ka. And dagdag ko lang din for information sa mga tropa natin dyan. Ano daw magandang pang-check siya. Pero kasi may purpose din daw kasi yung buhok ng above. Kasi doon daw dumadalo yung tubig. Para daw hindi, pag umihi kasi sila pre ng walang buhok, kalat. Kalat. Pag may buhok, nandun sa parang may guide, bumababa daw doon rekta. So, information lang ba na para alam nila kung nag-shave ba or... Pero ano ang Para sa yung buhok sa edits natin. sa atin? Parang guide na kailangan. Oo nga, walang guide. Parang walang kwenta no? Sino naman to si walang kwente. Pero hindi, yun nga yung, depende rin kasi kung LDR tapos nag-shave, parang fishy nga, no? Putay na bakit? Hindi naman tayo magbebembang, no? Para sa akin, parang huli talaga siya. Bakit parang sa lahat ng, sa Animal Kingdom, no? Parang tao lang ata may bulbul, no? Parang, may other hayop ba na may bulbul? Wala masyado, di ba? Buong katawan nila may buhok na eh. Sa bagay. Buong katawan nila may buhok na. Kasi ito pilik mata, protection sa mata. Eh, yung bulbul natin sa baba, anong protection yan? Para saan, di ba? Sa babae, may protection. Oo. May purpose. Sa lalaki, ewan ko. Parang nonsense sa lalaki. Alam mo kung bakit, pre? Bakit? Hindi nyo magugustuhan yung sagot nito. Bakit?
Kasi para yan sa mga magpapaputol eh. Kapaputol. Nagpaputol, protected pa rin sila kasi may buhok. Sa bading. Okay. Hindi, Mga I bading. think, Wala yun. ewan ko ako kung tama ako mali. I think dun yun sa temperature ng scrotum. I think so. Hindi, ewan ko kung tama ako. Pero yun ang tingin ko. Kasi nung panahon kasi dati, sinuunang panahon, malamig kasi. Wala Dito lang silang hindi brief. nag-make sense ngayon na kasi Bahag- mainit na ngayon eh. Oo. Dati kasi malamig eh. Yun Kaya lang yung nakikita kong logic. Dati reason. pakakapalan sila ng buhok eh. No? So, alam mo pre, tingin ko, pag yung babae nga ganun na pag nagbibembahan kayo gusto patay, talagang ayaw mabuksan. Yung ilaw. Tingin ko lang bina-blackout niya talaga. Tingin ko may traumatic experience sa scandal yun. Hidden camera. Oh. Malamang may experience siya na kinamera siya nang hindi niya nalalaman. Kaya nung mga sumunod na experience niya, talagang make sure niya patay dapat yung ilaw. Pwede. Sa akin naman, sa ex ko noon, kaya niya gusto patay ilaw para yung facial expression ng mukha niya magawa niya ng malaya. Oh. Kasi okay. Nahiya siya eh. Nahiya siya magpakatotoo, parang ganun. Minsan sa sobrang sarap kasi yung mukha nila talagang Kahit di ka magugulat eh. Oh. Oo. And totoo naman, kahit naman tayo mas malaya natin na feel lalo yung bembangan kapag patay yung ilaw. Wala kang intindihin kundi dadamahin mo lang, di ba? Kahit anong mangyari sa mukha mo, di ba? O sa mukha niya. Same lang din. Ako kasi kung Very dangerous kasi baka madali ka. scale of 1 to 10, 7 out of 10 ng experiences ko ng ganun. Talagang tinitignan ko talaga, nagte-take pleasure talaga ako sa nakikita ko. So ganun talaga ang basic ko. Tinititigan ko talaga. Gusto ko nakakakitaan ng lahat. Oo. Kaya actually, yung ganong klaseng experience na pinapatay, actually weirdo sa akin talaga yun. Weirdo. Ba't di mo sinabi sa kanya yun? Sinabi mo sa kanya yun? Hindi naman na naging okay yung relationship. So wala nang sense na pag-usapan. Speaking of pre, no, yung mga scandal na yun, nauso na rin yan eh, no? Nauso yan na gawin ng mga mag-partners. No? Anong take mo doon, pare? Ikaw, anong perspective mo sa mga couples na gumagawa ng videos na ganyan? May purpose ba siya sa paningin mo? Hindi kasi na-normalize na yung may camera yung phone ngayon, di ba? Mm. So most of people, ginagamit na yan pang video kahit saan. Mm. So minsan, umabot na rin sa pag nagsisex sila, binibidyoan nila, parang normal na. And since marami nang gumagawa, so parang gano'n na nga, parang naging normal na. Ang nagiging pangit lang naman is pag lumabas na. Lumabas na. Oo. Doon nagkakaroon nagkakaroon ng mancha. Kumpara sa kung kayo lang dalawa, okay lang din. Di ba? Normal na kasi siya yun, yung video, makurious kayo, kung ano itsura niya, Yeah. di ba? Tapos panoorin nyo, ganun. Parang I think, hindi naman siya masyadong sikreto sa Philippine. Parang, Correct. especially sa mga matatanda na gaya natin. Yun nga, tama ka doon. Ang problema talaga is pag lumabas na. aksidente, Yun ang mahirap. Diyan nakawawa yung mga tao. Eh. Correct. Tsaka, Ay, isa pang naging perspective ko din dyan sa pag-take ng video habang nagsisex. Sa totoo lang, masaya siya pre. Para siyang another experience sa inyong mag-couple. Correct. Para siyang new experience. Correct. Kasi ang unang-una, nakakagawa lang talaga nun dati, siyempre mga pornstar nga lang. Pero yan nga, may camera tayo. Parang feeling ninyo, kayo, pornstar kayo, tapos parang nakakatawa lang, ganyan. So parang dagdag excitement nga, no? So, yun yung isa ko nakikita logical reason bakit may iba na ginagawa yun. But then again, ang risk is, siyempre, sa internet tayo, may mapindot mo nga. or mawala yung phone mo, mabuksan. And isa pa, yung kunyari, nag-break. Yan. Ah. Gagamitin as pang Oo. Ako para sa akin, sa mga lalaking gumagawa nun, maraming nababalitaan na ganyan. Ginagawa nilang pang-blackmail sa mga babae nila. Yan ang mali. Pukin ng ina nyo, parang... Kasi nagtiwala naman sa'yo yung babae, kaya nagpa-video sa'yo. Tapos gagamitin mo pang-threat sa kanya. Yun, ako, Bading. eki sa akin yung mga ganong shit. Kumbaga naging masaya naman kayo nung una, tapos ngayon, di ba? Oo. Tapos gagamitin mo pang anong laban ng babae? Puta, vulnerable siya nun. Nakaganon siya nun. Ikaw wala mostly naman ng video, hindi na makita yung mukha ng lalaki. Oo. Puro babae, di Diba? ba? Parang ang katumbas siguro nun, pwedeng, kumbaga kasi sa gera, may ethics din sila eh. Napagalim... Ethics? Ethics. Ethics. Edits.
Kumbaga pag ceasefire, sinabi ceasefire muna tayo. Oh, alimbawa sa kanila, pag patay ng ganyan, wag mo na bariling kung saan saan. Wag mo na barilin sa ulo. Respeto. Respeto, oo. So parang ganun din, sumuko na yung babae sa'yo, binigay niya. Ngayon, iaano mo pa sa tao, ito siya, oh. Oo, Totoo. Diba? Para kang walang kaluluwa na nun. Tsaka parang yung sa gera nga na parang wala na akong silbi eh. Pero buhay pa ako. Patay mo na ako para mas mabilis. Oo. Pahirapan. Parang honor me with death. Parang ganun. Ang hindi ko gusto rin ng mga lalaki na gumagawa ng video ng ganyan ng bembang is yung pinagyayabang nila sa tropa nila yung nakabembang nila. Sobrang isip bata ng mga ganun. Correct. Tingin ko sa mga ganun, sa sobrang low value nila, gusto nilang pabilibin yung papanoorin nilang tropa nila, no? Ito, pre, nag-sex kami nung chick dun sa ex ko. Tapos sila pa? May ganun din, di ba? May mga ibang senaryo yung ganun. Sa sobrang low value ng mga ogag na yun, parang doon na lang sila nakaka-get ng validation ng, angos mo doon. Sobrang low value, di ba? Kapag pinagkatiwalaan kayo ng babae ninyo sa video na yun, ingatan nyo yan. Kasi syempre, pinagkatiwala nyo yung sarili nyo ng buong buo sa inyo eh. Yun lang naman. Alam mo yung mga ganyang yung mga shit na napaka-shallow na yan. Yan yung dahilan kung bakit kailangan may purpose ka. Kasi marami magtatanong dahil nga hindi madaling mamuhay na may pinupursu kang purpose eh. Hindi talaga madali. So sasabihin ng iba, purpose, ba't ko pa gagawin yan? Dito na lang ako sa madali. Ba't yung papahirapan? Ayoko mahirapan eh. Yun ang dahilan. Kasi pag wala kang purpose, kaya ka babagsak sa mga shallow shit na yan. Yung mga ganyan, yung girlfriend mo, ipapakita mo yung ganun. Kupal eh. Oo, kasi dahil nga insatiable being nga ang tao eh. Kumbaga, hahanap yan, yung utak mo, yung oras mong bakante, kung saan ilalagay yung enerhiya na yun eh. Kaya pag wala kang purpose, wala kang tinutumbok, ayaw mo mag-aim ng success, babagsak ka talaga sa mga ganyan, mga shit na tangina. Napaka-loser mo, bakit mo ginagawa yung mga bagay na ganyan, di ba? Kaya yun ang importance ng purpose. Yun ang importance ng masculinity na yun, kaya ganito namin siya pahalagahan, ganito namin ina-advocate na gusto namin makuha nyo, di ba? Huwag kayo bumagsak sa mga ganyang klaseng shit. Tsaka importante rin talaga to. Kaya, yan, bumubuo kami ng community ng mga kapwa namin masculine. Nag-i-invite kami at yan sila Suplado Moto, yung mga previous pa namin mga guests. Kasi nga, ito yun eh. Hindi to kayang sabihin sa TV na wag yung ganyanin yung mga ganong klaseng mindset ba. So, importante itong ginagawa namin at importante rin na nabubuo itong ganitong community para sa mga kalalakihan dyan na naliligaw at hindi alam yung gagawin at may mga tarantado pa rin naman talagang lalaki na kailangan ng guidance. So, nandito kami para sa mga ganong klase ng content. Again, pare, ang takeaway dito is isa sa mga pinag-usapan nga natin is yung mga scandal ninyo, mga pinagagawa ninyo, mga jowa ninyo. Regardless, ako para sa akin, pre, kahit mag-away kayo, may ginawang mali sa'yo, hindi justified na ikalat mo yung labas pa rin yan. Labas pa rin yan. Ayaw namin na ipasok nyo sa utak niya kasi may nag-chat sa akin yan, pre. Kinuwento muna sa akin yung problema nila ng girlfriend niya. May nag-away sila. Gusto i-send sa akin yung picture. Sabi ko, pukin ng ina mo. Di ba sinend ko sa yon sa GC ninyo? Sinend namin sa GC kasi ayoko, mamaya kasi, trap pala. Send sa akin ng nude, tapos biglang si Josh nag-receive ng nude. So sinend ko sa kanila. Sabi ko, tang ina mo pare, pinagkatiwalaan ka ng babae mo, tapos isi-send mo sa akin yung nude ng girlfriend. Wag na dapat. May mga ganun talaga mga siraulo. So, regardless, dahil ayaw mo mapagbintangan na, uy, si George nag-view ng nude. Sinama mo kami, ha? Bakit tatlo kami dyan? ini-screenshot ko para makita nila. Kasi mamaya hindi ko na makita or i-block ako, burahin. Wala na akong copy na sinendan niya ako na nag-usa siya. Para lang, klaro lang na siya yung nag-send. Hirap sa internet. Hindi mo hiningi. So yung mga pare, sana marami kayong natutunan dun sa mga pinag-usapan namin. And again, please follow nyo sa mga social media si Suplado Moto. Maraming salamat pare. Thank you sa pag-invite. So invite mo sila pre sa mga social media. Ayun, again mga ropa, please follow me on my Facebook page, TikTok, YouTube, and Instagram. Yan. Same lang naman, Suplado Moto. So pag hindi nyo makita, lagyan nyo lang letter L. Yun lang. Yun. So, again mga pare, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Yun. Anti-Saput Podcast. Babalik kami. Triple M Gang!
Gang! Lado Modo in the house. Yeah. Don Demogo. Walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etase si Ego karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis. Iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.